sinabi ko pong speculative sapagkat it was not based on my own speculation. It was based on my long practice as a litigation lawyer. Wala pa po akong nakitang isang unanimous decision. Ewan ko lamang po kung merong magbo-volunteer ngayon na abogado in the last 40 years na sinasabi ang isang unanimous decision na ang karakter niya ay sinabi na ab initio, void ab initio, unconstitutional, violative of due process. Maybe if we can speculate that all the members of the Supreme Court after the filing of the motion for reconsideration will resort to their worst will resort to the worst angels of their nature. Maybe baka ganun lang. What do we expect? We expect that 8 of them will reverse themselves altogether. Kung sakasakali naman po na in-archive natin or whatever word is applicable at sinabi under miraculous circumstances, sinabi ng Supreme Court, we are all reversing ourselves. Di continue natin. Anong problema? Pero kagaya po na sinasabi ko kanina, Mr. President, ang pagkakaluto nga po ay hilaw eh. Ipinipilit po ngayong ipakain sa Senado ang isang bagay na hilaw. Paano? Sinabi po ba ng Supreme Court na wag na kayong mag-impeach? Hindi po. Binigyan po tayo ng guidelines. Alam po ba ninyo kung bakit binigyan na ng guidelines ng Supreme Court kung paano mag-impeach? Kasi po, Mr. President, if you recall, the Supreme Court issued a notice on July 8, 2025, requiring at least 11 information from the House of Representatives and the Senate. The Senate made a manifestation na wala po kaming maibibigay sapagkat lahat po niyan ay makukuha ninyo sa House of Representatives. Alam po ba ninyo na 4 sa hinihingi ng Supreme Court ay nandun po sa puso ng due process? Ano po yung hinihingi? Sinabi lamang po ng Supreme Court, pwede bang ibigay nyo sa amin kung lahat ng miyembro ng House of Representatives ay binigyan ninyo ng kopya at kailan? Pwede bang ibigay nyo sa amin ang timing kung kailan nyo ibinigay at kung nagkaroon sila ng pagkakataon talaga na mabasa yung impeachment complaint? Alam po ba ninyo kung anong sagot ng Solicitor General in behalf of the House of Representatives? Ito po yung sagot nila. It is the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings, which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this honorable court. Sa Tagalog po, wala po kayong pakialam dito sa amin. Yung inihingi po ninyo, kami lang po yun. Para tinatanong lang naman po eh. Binigyan nyo ba ng pagkakataon sila na mabasa? Bakit? Mahirap po ba sagutin yun? Ano pa po sinabi? This is especially because the matters referred to the preparation, circulation, and perusal of the impeachment complaint as well as its attachment are not governed by a specific constitutional provision or the House rules. So dahil po wala sa Constitution at wala rin po sa House rules, ano po yun? Wardi-wardi na lang. So ibig sabihin talaga, kaya po pala ang dami kong kasama doon, wala talaga silang kopya. Ako nga po hindi nabigyan eh. Bakit hindi po kinakailangan bigyan lahat? Baka sakaling, malay po ninyo, baka pumirma ako, hindi ba? Ito yung tinatanong po ng Korte Suprema. Kaya lang po siya nakapagbigay ng additional guideline sapagkat isip-isipin nyo, sasabihin sa Korte, wala nang pong masamang tinapay ang Korte. Pwede po malaman namin kung talaga nagkaroon ng pagkakataong mabasa man niya lang, ma-appreciate ang bawat dokumento na nakasalig dyan sa impeachment na yan. Para sa ganon, ay boboto siya sang-ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Matibay ang gusto ng Korte Suprema. Gusto niyang makita na lahat ay dumaan sa kaayusan. Hilaw nga po eh, Mr. President. Kanina ko pa po pinaiintindi, hilaw. Ba't hindi po kayo magluto ng mas masarap na kanin? Para sa ganun po, hindi tayo mahirapan. Maghintay na lang po kayo ng 6 months. Pwede naman eh. Ba't pinipilit po natin ng isang bagay na hilaw at pinipilit niyong ipakain sa atin? Mr. President,
Sabi ko po kanina, Mr. President, I am ready to amend my motion. Kung kinakailangan po, that will be consistent on the respect accorded to the Supreme Court. Kaya lamang po, kailangan nating umaksyon. Sapagkat kagaya po ng nalalaman natin, naghihintay ang taong bayan na kailangan magkaroon po ng closure ito sapagkat kapag ito will be hanging on the balance, baka hindi po mabutihin ng ating mamamayan. Yun lang naman po ang pinakapunto rito, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. President. What is the pleasure of the minority floor leader? Thank you, Mr. President. Caution is the word simply being put forth by this representation, Mr. President. Because again, sabi nga, wala pa raw siyang nakita. The distinguished gentleman from Tarlac, with due respect, said wala pa siya nakita na unanimous decision ng Supreme Court na baliktad. No? Again, I said, there's always a first time. Oy, bakit ko sinasabi ito? I will quote the Supreme Court themselves. In De Pedro versus Romasan Development Corporation, GR 194751, July 1, 2015, I quote, Supreme Court nagsabi nito ha, while the Supreme Court's decisions are immediately executory, they are not considered final until the lapse of the prescribed period without a motion for reconsideration or upon denial of such motion. Sila nga mismo nagsasabi na hindi final eh. Ano ba naman ang masama na maghintay tayo na kung final na? For all you know, I might vote on the motion to dismiss. Hindi ba? If there is such a motion, because according to Senator Lacson, it does not exist in the Senate. It exists in the impeachment court. And what I'm being told is that it should be the defense, the lawyers of the defense who should post that motion to dismiss, not a judge. I agree with Senator Lacson. There is no such thing as a motion to dismiss in the Senate. In the impeachment court, yes. Thank you, Mr. President. Hindi po ba inamid na natin, Mr. By the way, President? just one last point. Why did the Supreme Court ask Sara to comment? Kung pangalan ni Secretary na yan, bakit si Vice President Sara was asked to comment by the Supreme Court just a few days ago? Di ba? So, ibig sabihin, talagang pakikinggan pa nila. At baka sakali makita nila dahil yung mga abogadong nakapaligid sa kanila, nagbigay sa kanila ng mga maling figures at maling impormasyon. By way of Mr. point- President, kaya nga po nag-i-speculate tayo rito eh. Hindi natin alam kung anong iniisip ng Supreme Court. Pero sa ngayon, sinabi po niya, immediately executory at tayo lamang po talaga ang pinagsasabihan niya. At tungkol naman po sa motion to dismiss na minodify ko na kung ayaw po ninyo, wala po akong magagawa. Pero may I invoke Section 135 of the Senate Rules. Ang sabi po rito, if there is no rule applicable to a specific case, the precedents of the Legislative Department of the Philippines shall be resorted to. So ang dami po nito eh. Dito po magkakaroon ng motion to dismiss dito. Lahat po ng precedents, kahit na wala po tayong specific rules, ay observe po natin ang Section 135 ng ating rules. Pero dahil inamend ko na nga po, kung pwede na po yung motion to archive, which is consistent to the immediate execution of the decision of the Supreme Court addressed to this august chamber. Okay, bakit naman po ipinipilit pa nating i-delay based on speculation? Based on the fortunes of whatever the Supreme Court will decide later on, which is based on impossibility. Noted and entered into the records. Mr. President.